Isang nakakakilabot na propesiya sa Pilipinas ang viral ngayon, kumakalat sa social media. Ang isa sa dahilan kung bakit kinikilabutan ang marami sa nakapanood ng video na ito mula po sa isang lingkod ng Diyos na nagbigay ng babala sa Pilipinas patungkol sa mangyayari sa hinaharap ay dahil isa sa binitawan niyang propesiya ay naganap at ang pangyayaring ito ay ang mismong pangyayari doon sa Cebu na lindol. Sino ang taong ito at ano pa ang mga nakakakilabot na propesiya na nakita niya sa ating bansa sa taong ito? Hello, what's up mga sangkad? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Naway mapanood ito ngayon ng marami sa ating mga kababayan sapagkat ito po ay mahalagang mensahe na dapat malaman ng bawat Pilipino. May isa po kasing propesiya ngayon para sa Pilipinas ang kumakalat na may isa pong tumama na mula po sa kanyang sinabi. At ang isa pa sa nakakakilabot dito mga sangkay ay dahil mayroon pa po siyang binitawang mga propesiya na mangyayari daw ngayon sa ating bansa sa October hanggang sa November. Ano-ano ang mga ito? Marami ngayon mga sangkay ang kinikilabutan tungkol po sa isang video na kumakalat sa social media. Ito po ay patungkol sa isang propesiya ng isang taong nagpakilalang lingkod ng Diyos. Ito daw po ay isang urgent prophecies para po sa Pilipinas. Isa po sa dahilan mga sangkay kung bakit na-vlog natin ito ay dahil po isa sa mga propesiya niya ang naganap. Ito po ay ang pangyayari mismo doon sa Cebu. Nito lamang ang nakakakilabot at nakakatakot na lindol na kung saan marami ang buhay na nalagas. Bago natin pag-usapan mga sangkay, ang direktang mensahe ng taong ito patungkol daw po sa hinaharap ng Pilipinas, isang katanungan muna ang kailangan nating sagutin para sa kaalaman ng lahat kung ano nga ba talaga ang purpose ng prophecy. Ang propesiya mga sangkay ay isang divine communication. Nagbibigay din po ito ng guidance. Nagbibigay din po ito ng mga paalala o babala. Nagbibigay rin po ito ng kalakasan at pag-asa. At ito ay tumutumbok sa kalooban ng ating Panginoong Diyos patungkol sa kanyang plano sa future ng ating mundo o sa hinaharap ng sangkatauhan. Ang pinaka-basic definition ng prophecy ay mensahe mula sa ating Panginoong Diyos. Ipinahahayag dito kung ano ang hinaharap ng ating mundo, unang sangkatauhan. At ang magandang balita mga sangkay, ang Biblia ang nag-iisang libro sa buong mundo na punong-puno ng propesiya. Marami sa mga ito ay naganap na at may iilan na lamang pong magaganap at kasalukuyang nangyayaring propesiya sa panahon po natin ngayon. Kagaya na lamang po ng mga digmaan, kaguluhan sa mundo, pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman, mga natural disaster, at marami pa pong iba. Lahat ng yan ay nakasulat sa Biblia. Isang propesiya patungkol po sa hinaharap ng ating mundo na pinapatunayan lamang na ang salita ng Diyos o ang banal na aklat, ang Biblia, ay nagsasabi ng katotohanan. September 13, 2025. Ito ang araw, mga sangkay, na nagkaroon ng isang mensahe. Ang isang sinasabing lingkod ng ating Panginoong Diyos. Inilabas niya ang isang matinding babala sa Pilipinas kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Uulitin ko, mga sangkay, September 13, 2025, inilabas ang mensaheng ito para sa hinaharap ng ating bayan mula sa September, October hanggang November. Ayon sa una niyang propesiya, mga sangkay, nakita daw niya ang Pilipinas na maraming tao ang naghihinagpis. Maraming tao ang umiiyak
At nung makita niya, mga sangkay, ang sitwasyon, nagkaroon daw ng isang malakas na lindol. At nangyari daw po ito sa katapusan ng September. Kung kaya't nung time na yon, September 13 pa lamang, nagkaroon na po siya ng babala sa Pilipinas na kailangan manalangin ang lahat ng mga tao. Subalit hindi po ito nabantayan ng marami sa ating mga Pilipino. At ang nakakagulat, mga sangkay, tumama ang kanyang unang propesiya sa ating bansa sapagkat naganap nga po sa katapusan ng September ang isang napakalakas na lindol na sinasabing isa ito sa malakas na pagyanig sa ating bansa. Umabot po ito sa 6.9 magnitude. At mahigit 60 katao, mga sangkay, ang pumanaw. At malaking damage ang iniwan nito sa mga struktura, mga kabahayan, mga kakalsadahan at marami pa pong iba. Sinong mag-aakala na ang propesiyang ito ay magaganap mismo sa ating bansa sa katapusan po mismo ng Setyembre? Naghinagpis ang ating bansa at nagulat ang buong Pilipinas sa pangyayari. So naganap ang isang propesiya mula sa taong ito. At ang nakakakilabot, mga sangkay, hindi pa pala ito tapos. Kung kaya't sinasabi po niya na dapat manalangin ang lahat ng mga Pilipino. Nang sa ganon, pwede pa po itong pigilan. May mga kasaysayan na nakasulat sa Biblia na dapat paparusahan na ng Diyos ang isang lugar. Subalit nasagip ito nung lahat sila ay manalangin. Kagaya po ng Nineveh. Sila po sana ay gugunawin na ng ating Panginoong Diyos. Subalit nung nalaman po nila na may mangyayari sa hinaharap na ganon, nakinig sila sa isang pangangaral. Silang lahat ay nag-ayuno at hindi tinuloy ng ating Panginoong Diyos ang dapat sana nakaschedule na disaster sa Nineveh. Ayon sa propesiyang ito, mga sangkay, may kasunod pa raw po ito. Sinabi po niya, mga sangkay, na may mga mangyayari pa sa katapusan ng October at sa katapusan ulit ng November. Nakita daw po niya, mga sangkay, na magkakaroon ulit ng pagyanig. Kung kaya't kinakailangan po natin ng pananalangin dito. Lahat ng bagay ay pwedeng pigilan kung tayo ay magkakaisa sa pananalangin. Hindi po natin alam kung magaganap ito o hindi. Ang importante, mga sangkay, matuto po tayong humingi ng kapatawaran mula sa ating Panginoong Diyos at maghanda sa kung anuman ang paparating. Nakita ng taong ito na sa katapusan ng October at sa katapusan ng November, isa po itong mga araw na kritikal sa ating bansa. Mayroong lindol at ang kasunod niyan, mga sangkay, may magaganap daw po na pagbaba mula sa pwesto, mula sa sinasabi niyang great leaders ng Pilipinas. Dalawa lamang po ito, mga sangkay. Pwedeng ang presidente o ang vice-presidente. Subalit, ang kanyang nakita, mga sangkay, ang Pilipinas daw po ay nagkagulo. Marami daw pong tao ang naghihimutok sa galit, sa kakalsadahan. May mga sinusunog na struktura. Galit na galit daw po ang mga tao. Yun daw po ang dahilan kung bakit itong sinasabi niyang great leaders sa Pilipinas ay bumaba sa pwesto. At ang hindi lang malinaw, sino kaya ang sinasabi niyang great leaders ng ating bansa? Ulitin ko, mga sangkay, sa katapusan daw po di umano ng October at sa katapusan din po ng November. Kung kaya't kinakailangan po natin ng pananalangin dahil hindi po natin alam kung ano ba talaga. Ito ba ay magaganap? Ito ba ay kalooban ng ating Panginoong Diyos? Ito po, pakinggan po natin at panuurin ang propesiyang ito. The Philippines should watch out because I heard people crying in the Philippines. And when I heard people crying in the Philippines, I looked to see what is making them cry. And I saw mothers holding children in their hand. And they were dead. And I saw other people laying down, they were dead. And then when I looked to what make them dead, I saw a strong earthquake that hit the Philippines. I saw a strong earthquake that hit the Philippines. And then I saw water disaster in the nation of the Philippines. So we need to pray for the Philippines. Watch especially this September. Before this September ending and October and November, these 3 months, the Philippines should be watching out for this thing I just mentioned. The Philippines, watch out for what? Watch out for strange death through disaster. And the disaster that I saw is earthquake. Earthquake in the nation of the Philippines. Strong earthquake. Yeah, today is 13 September. So the Philippines should watch out from strong earthquake, water disaster. I saw water disaster. I saw people dead. I saw water disaster. I also saw 2 great leaders in the Philippines that are going to resign because I saw people on the street
They were resisting the government. They were fighting the government. I saw something strange that has never happened to the Philippines. Or I don't know whether it has happened before. I don't know. But I saw a lot of people protesting. They were not happy with a certain decision that the Philippine government took. Philippine government would take a decision that will make the public angry. And I saw the public resisting against their government. And everywhere was seeing fire, 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 fire. Buildings burning. Mark my words. Gotta be careful. When I prophesy, take it to prayer. Because if you insult, it will happen. And you would have nothing to do about it. Mahalaga mga sangkay ang mga propesiya. Subalit sa panahon po natin ngayon, may iba din po na mga sinasabing mga bulaang propeta, mga bulaang mga ngaral na nagpapahayag kunwari sa salita ng Diyos. Subalit taliwas pala ito sa kalooban ng ating Panginoon. Ngunit, alam nyo ba mga sangkay na sa Old Testament, mula po sa Biblia, nakasulat po doon na noon pala mga sangkay, ang guide ng maraming mga tao sa mundo ay ang mga propeta. Lalong-lalo na po ang Israel. Ang mga propeta ang kumakausap sa divine message mula sa ating Panginoong Diyos para sa hari. Kagaya na lamang po ni Samuel, Nathan, Elijah, and Elisha. Sila po ay isa sa halimbawa sa mga matitinding propeta. Sumunod naman mga sangkay, sila Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Malakay. Madalas sa panahon nila, binabanggit ang salitang "Thus saith the Lord" or "This is what the Lord says." Ang punto dito mga sangkay, ang Diyos mismo ay nakikipag-communicate sa isang bagay papunta sa isang propeta. At direkta itong sinasabi ng propeta na mula po mismo sa mensahe na nagmumula sa ating Diyos. Subalit sa panahon natin ngayon, hindi po natin alam kung lahat nga ba ng nagsasalita tungkol sa hinaharap ng ating mundo ay totoong nagsasabi o para lamang pong sumikat. Ngunit may paalala ang salita ng Diyos. Mula po sa Deuteronomy chapter 13, sinasabi ng Biblia, may dalawang signs mula po sa isang totoong propeta. First, he must not direct people to follow other gods. Hindi dapat siya nagtuturo na sumamba sa ibang Diyos. Pangalawa, whenever the prophet says something about future events, those events must come to pass. So nangyayari ang kanilang mga sinasabi. Yan daw po ay totoong propeta. Kung ang isang propeta nagpo-promote ng isang pagsamba sa maling Diyos or ang kanyang predictions ay nagkamali at hindi nangyari, siya po ay bulaang propeta. Kung kaya't mag-iingat po tayo sa ating mga napapanood ngayon sa social media. Mahalaga na lagi po tayong nananalangin. Matuto po tayong makiramdam mula po sa banal na espiritu ng ating Panginoon. Dahil sa panahon natin ngayon, marami po talagang uusbong na mga bulaan. Subalit mga sangkay, ano po ang inyong opinyon sa propesiyang ito mula po sa taong napag-usapan natin? Ang propesiya niyang una na naganap doon sa Cebu at saktong-sakto kung kailan ito mangyayari, na sinasabi po niya na ito daw po ay magaganap sa katapusan ng Setyembre. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.